Na-delay ang isang flight sa Tacloban Airport dahil sa bomb joke ng isang lola. Base sa investigasyon, tinutulungan ng crew ang lola sa kanyang bagahe nang sabihin nitong mabigat ang kanyang bag dahil may laman anyang bomba. Hindi pinayagan makabiyahe ang lola na mag-isa lang noon. Nasa kustodiya siya ng PNP Aviation Security Group. Ang barkong pinagmula ng oil spill ngayong sa Bataan, iimbestigahan ayon sa Justice Department. Posible raw na sangkot ito sa paihi o iligal na pagsasali ng langis sa iba pang mga barko habang nasa laot. Mula sa Maynila, nakatutok live si Darlene Cat. Darlene? Pia, nakakita pa ng oil sheen yung mga otoridad dito sa lugar kung saan lumubog yung MT Terra Nova. Pero patuloy naman daw yung kanilang pagresponde para masigurong mababawasan o mapipigilan at makokontrol yung pagtagas ng langis. Samantala, kasama na sa investigasyon yung posibilidad at anggulo na sangkot sa oil smuggling itong lumubog na barko. Sa ground zero ng oil spill sa bahagi ng Manila Bay sa Limay, Bataan, kita mula sa himpapawid ang oil sheen o langis sa tubig kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Tanaw ang oil booms na pumipigil sa pagkalat ng langis. May nakapwesto ring mga barko ng PCG gaya ng BRP Sindangan na tuloy-tuloy nagsasaboy ng oil dispersant spray. Ang purpose niyan, kasi yung oil medyo thick siya, i-dissolve niya para mag-break siya at mag-evaporate. Gumagamit din tayo ng water cannon. Sabi ng mga otoridad, kontrolado na ang oil spill. Gumagawa na ng metal caps na ipapalit sa mga capping bag na naunang ipinantapal sa mga valve ng barko. Maaring abutin daw ng 2 linggo bago masimula ng siphoning o paghigop ng langis mula sa barko. Ang NBI nagsisiyasat na sa 3 magkakasunod na aksidente ng motor tankers na MT Terra Nova, MT Jason Bradley at MV Mirola 1 sa Bataan. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang radio program kaninang umaga, tinitignan ng DOJ ang anggulong sangkot ang MT Terra Nova sa anilay smuggling o pagpupuslit ng langis o iyong paihi. May intelligence reports naman na paihi system ang umiral. Kasi yung Kaya umikot. Yung Terra Nova yun ay may lamang isang may 1.4 milyon eh. 1.4 million liters. Yes. Tapos, yung isa pang tumaob na vessel, merong makina. Ginawa nilang tanker, pero hindi hinala. Sa paihi system, nagsasali ng langis mula sa malalaking barko papunta sa mas maliliit na bangka habang nasa laot para makaiwas daw sa pagbabayad ng buwis. Sabi ni Remulla, iniimbestigahan din ang PCG dahil na-monitor daw dapat ang galaw ng barko. Ayon sa PCG, makikipagtulungan sila sa investigasyon ng ibang ahensya. Assure everybody that full investigation will proceed after the oil has been cleared from the site. And the assurance also is we will impose appropriate sanctions to our people if they are found after investigation to be involved in this. But for now, we are focused on our mission, which is to prevent oil spill. Lumabas. Pia, hinihintay pa ng GMA Integrated News yung pahayag daw na ilalabas ng kinatawan ng may-ari ng MT Terra Nova at sa August 5 o sa Lunes ay darating daw yung ilang kawani ng US Coast Guard para tulungan yung Philippine authorities dito nga sa pagresponde sa oil spill. Yan yung latest mula rito sa tanggapan o headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Samantala, mga kapuso, may boarding house sa gusaling nasunog sa Binondo, Manila kahapon kung saan 11 ang nasawi. Ang kaso, sabi ng alkalde ng Manila, wala raw permit para magkaroon ng boarding house doon. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakapag-video call pa sa kanyang anak at partner sa Sorsogon, si apprentice seaman Ian Paul Fresado, isang gabi bago masunog ang tinutuluyan niyang gusali sa Binondo, Maynila. Kalilipat lang daw dito ni Fresado na bagong graduate sa Coast Guard Training Center sa Masbate. Isang buwan pa lang siyang naka-duty sa Maynila. Day off siya kahapon at galing sa pagresponde sa oil spill sa Bataan. Last conversation namin, puro lang, I love you, I miss you. Thank you sa lahat ng sakripisyo na para sa amin.
Sabi ng pamunuan ng Philippine Coast Guard, nasawirin sa sunog ang kawanipan nilang si Apprentice Seaman Mark Hernandez. Miyembro ng PCG Marine Environmental Protection Command ang dalawa. Nangako ng tulong ang PCG sa kanilang mga pamilya. Nasawirin sa sunog ang 29 anyos na si Maria Shaira Jane Hubero. Sea-woman siya at naghihintay na lang makasampa ulit sa cruise ship ayon sa kanyang mga tiyahin. Nakatawag pa siya habang nasusunog ang tinutuluyang dorm. Ang sabi niya sa auntie ko, nasusunog yung tinitirhan niya, yung boarding house niya, hindi sila makababa. Punong-puno ng usok. Parang ganun. Kaya nung tinatawagan ko na siya, wala na. Pumanaw rin sa sunog si Ivy May Reforma, 24 anyos, na first time sanang sasampas sa barko. Pati ang 24 anyos ding si Shania Nicole Arabis. Na-cremate na ang mga labi niya at iuwi ng ina sa Quezon. Sabi ng Manila City LGU, tukoy na ang pagkakakilanlan ng lahat ng 11 namatay sa sunog. Ang mga naulila, binigyan ng LGU ng 15,000 peso cash bawat isa at grocery items. Sasagutin din ng LGU ang gastos sa punerarya at pagpapauwi sa kanila sa probinsya. Lumabas sa investigasyon ng Manila Fire District na sumingaw na LPG ang dahilan ng sunog. Hindi po siya actually nag-explode, kundi sumingaw po. Kasi po kung exploded po na LPG yan, malamang po may konting explosion po ron. Lumabas din daw sa pagtatanong ng mga bombero na nasa 5 dekada na ang edad ng nasunog na gusali. Patuloy ang investigasyon ng BFP. Sabi ni Mayor Honey Lacuna, may mga permit naman ang gusali na mixed commercial and residential na taon-taon din daw ini-inspeksyon. Ang problema, wala raw itong permit para maging boarding house. Hindi na ho pinapayagang kumuha pa ng mga barangay clearance yung mga nagtatayo po o sumusulpot ng mga businesses because of yung ARTA law. Kaya hindi na ho nagdadaan sa ating mga barangay ito pong mga business na ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sinuyot po na isang grupo ng kabataan ng mga salon at pagupitan sa Batangas para mangolekta ng mga ginupit na buhok. Ang misyon nila, dalhin ang mga ito sa oil spill sa Bataan. Base sa pananaliksik ng grupo, malaking tulong daw ang mga hibla ng buhok sa pagkuha ng langis. Target nila makakuha ng 20 kilo ng buhok. Suportado naman sila ng mga salon at pagupitan. The Queen is in Manila. Ready at all set nang magpawaw ng Pinoy fans si Queen of Tears star at air star na si Kim Ji-won. Dumagsa ang kanyang fans sa airport pa lang kagabi para salubungin si Ji-won. Nasa Pilipinas ang South Korean actress para sa kanyang first fan meeting na Be My One na gaganapin ngayong gabi. Bumida rin si Kim Ji-won sa iba pang K-drama na Fight for My Way at The Heirs. Ready nang humataw at magpakilig ng Pinoy fans ang K-pop group na ITZY sa kanilang concert ngayong gabi. Sa media conference ng grupo kahapon, hindi na napigil ng kanilang fans o MITZY ang kanilang saya. Wala man daw ang isa nilang member na si Lia dahil sa health issues. Hataw performances pa rin daw ang asahan mamaya sa MOA Arena. Kabilang sa mga pinasikat nilang kanta ang Wannabe, Untouchable at Born to Be. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.